Right, magandang umaga sa inyong lahat. Sa iba't ibang dako ng kung tanghali o gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. God bless po. Welcome back sa Coach Haji Vlog. Yung tatalakayin natin yung kaganapan doon sa Senado na, di ba, kinontempt ni Senador Risa Ontiveros, di ba? Tapos pinalagan ni Senator Robin Hood, pinalagan niya. Tapos bigyan din natin ng reaction yung kakibat nun doon din sa Senado yan, yung mensahe ni o yung payo ni Senator Tolentino, okay? Tapos yung pangalawang topic natin na bibigyan natin ng reaction at opinion, yun yung tungkol sa kaganapan do sa yung interview ni BBM sa Australia. Bigyan natin ng counting pasada lang yun. Okay mga kapatid, salamat. God bless po. Sa mga nag-subscribe po, salamat. Buong puso po ako nagpapasalamat at na-appreciate ko. Sa mga hindi pa naman po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung hindi naman po at mabigat naman po sa subscription, kahit yung like na lang or comment sa baba, thank you na lang po ako. At thank you at God bless. At share na lang. Masaya na po kami. Okay, simulan natin yung ating opinionan at re-reactionan. Yung napanood ko sa Senado, di ba? Kinontempt nga ni di ba? Lumabas naman yan. Kaya ako kasi naka-relay lang talaga ako doon. Kung ano yung lumabas sa social media, doon lang ako nagbibigay ng opinion o reaction. Kaya hindi tayo masasabi na gumagawa-gawa lang ng kwento, di ba? Base lang sa napanood natin at bigyan natin ng abot lang ng ating mga kaya, okay? Nakita natin, di ba? Kinontempt niya. Pinalagan ni Senator Robin Hood, di ba? Sa Padilla, yung kanyang contempt, hindi pinayagan, di ba? Yun ang masasabi natin, di ba? May mga payo, may payo na yung mga abogado. Hindi naman abogado yan si Robin Hood o si Robin Padilla. Pero, di ba, karapatan niya rin magkuhan yun. Yung maging against siya dun sa contempt na ipinataw ni Senator Risa Ontiveros kay Kibuloy, di ba? Ang atin lang naman, wala tayong pinakampihan. Hindi tayo kumakampi kay Kuhan. Hindi tayo kumakampi kay Mr. Kibuloy o Pastor Kibuloy. Hindi po tayo kumakampi. Ang totoo, di ba? Hindi tayo kumakampi. Ano pa man o nakikipagsimpatiya sa Pastor Pro, hindi tayo kumakampi sa ganun. Ang atin po ay kung ano lang po yung base lang po sa ating pangkuan na naaayon naman sa batas, naaayon naman sa mga lituntunin at nakapaloob naman yan. Yun nga po sinasabi ko, di ba? Sinabi ko na maging patas, di ba? Bakit nga ba pinipilit, di ba? Napatinin si Pastor Kibuloy sa hearing ng Senado na sa committee ni Senador Ontiveros, di ba? Pinipilit at binigyan ng na pwede ipa-aresto, di ba? Kino-contempt nga. Bakit nga ba pinipilit, di ba? Diba? Hindi naman tayo, di ba? Pero ang akin lang naman doon, wala namang problema doon sa investigasyon ng Senado. Kung nakapaloob naman sa kanilang rules, di ba? Tinatawag legislation na para makagawa ng batas. Pero ang napansin ko doon, hindi siya fair, ba? Bakit? Yung mga isinasalang nila, di ba, ng mga doon lang talaga sa side na kung saan papanig doon sa investigasyon ni Senador Ontiveros, di ba? Ba't hindi bigyan ng pagkakataon din yung side nung kabila, di ba? Na imbitahan din yung mga nagsasalita doon na active doon sa kanilang kingdom. Kasi yung karamihan doon, yung mga, di ba? Bakit nga ba nagsasalita yan? Yung mga tiwalag na nga, kumbaga inalis na nga yan, may mga siya, may mga hindi natin alam kung anong mga ground kung ba't naalis sila sa kingdom, di ba? Kaya ang doon, magsasalita against talaga kay Kibuloy. Bakit? Naalis na nga. Tapos di ba yung si yung sinasabi nilang yung gustong bumalik sa kingdom. Tingnan mo, pansinin niyo po kung talagang milaltrato siya, nagkaroon ng kaunting pagmamaltrato, pag-aabuso, bakit may chat na gustong bumalik? Di ba logic lang, napakasimple lang. Ba't gustong bumalik? Di ba?
O, di ba? Yun yung sa isa sa mga kwan, di ba? Yung, bakit gusto bumalik? Kung talagang minaltrato ka o inabuso ka, ba't babalik ka pa? Ganun lang kasimple yun, di ba? Ganun lang kasimple yung tinatawag nun. Ang akin lang naman doon sa investigasyon, di ba? Ba't ayaw umaten ng Pastor Kibuloy dyan sa investigasyon? Kasi nabigyan na ng kwan eh. Kumbaga, hindi pa man nagsisimula, parang may hatol na, di ba? Bakit ko nasabing may hatol? Puro yung mga isinasalang na witness, yung against lang, di ba? At hindi bigyan ng pagkakataon yung active ng kingdom na mga nagsasalita, na gusto magsalita. E di imbitahan nyo rin. Imbitahin din ng committee ni Risa Antiveros yung mga ganyang bagay para maging patas, both side, di ba? Para yung sinasabi niyang EW legislation, di ba? Paano siya makakagawa ng ganyang ng guidelines o mga alituntunin na parang gusto niya yung tinatawag may narrative na siya sa gagawin niyang batas. Kung pakikinggan niya lang yung isang side, di ba? Dapat both side pakinggan niya para makita at makagawa siya ng matinong batas. Ganun lang yun. Hindi, di ba? Ba't hindi niya imbestigahan yung mga nagsasalita rin na regarding doon na panig naman kay Pastor Kibuloy para patas lang, di ba? Ganun lang naman. Ang mahirap kasi diyan, di ba? Medyo nakikita ko bias talaga yung investigasyon ni, sorry po sa sinabi ko Senator Risa Antiveros medyo bias po Bakit? Yung mga iniimbita nyo regarding doon sa di ba? Yung via Zoom, di ba? Kita mo pag nagsasalita patango-tango ka, di ba? O tango ng tango, di ba? Parang hindi pa man din nabibigyan ng tinatawag na kung may probable cause ba siya o mayroong tawag nito, may kaunting katotohanan, di ba? Sabihin na lang natin na ganoon, pero yung ikaw yung head ng committee ng investigasyon mo diyan, di ba? Yung pakinggan mo, nakikita mo yung nagsasalita parang tango ka ng tango. Na para bang oo nga, di ba? Bias po yun di ba? Bias po yun. Pero sorry base lang doon sa nakita kong reaction ko lang po yun sa kanya. Bakit? Di ba? Kung nag-iimbento yun, ano pa man, tapos ganun, di ba? Ang akin doon, maging tinatawag na neutral, di ba? Huwag mong ipakita sa mga na talagang kumbisido ka dun sa side na yon. Pero sa side naman sa kabila, wala kang naririnig, wala kang inimbita sa side sa kabila, di ba? Pero kumbisido ka dun sa sinasabi. Pero ang totoo, di ba? Di ba lilitaw yun, nahuhusgahan na siya. Yun nga sinasabi ni Juan, di ba? Ni Senador Tolentino. Igalang mo yung karapatan ng bawat isa sa atin. Igalang mo yung karapatan ni Kibuloy, di ba? Kaya hindi siya magiging hindi ka makakagawa ng magandang batas kung isang side lang yung pakikinggan mo. Pakinggan mo both side para makagawa ka ng magandang batas. Ganon lang yun. Tapos bukod doon, di ba? Bakit? Pag hindi pa umatin si Mr. Kibuloy o si Pastor Kibuloy, hindi ka makakagawa ng committee report regarding doon sa gagawin mo o yung narrative mong gagawin mong batas. Pwede naman siya, di ba? Pero bakit nga ba? Sa sariling opinion ko lang po ito bakit ayaw umatin ni Mr. Kibuloy? Nakita niya yung yung bias Nakita niya yung hindi pa man lang siya, parang mahuhusgahan na siya Samantalang, di ba? Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ayaw umatin, di ba? Pinakita na kaagad yung panig yung committee, parang panig na kaagad sa mga inimbitahan na resource person diyan sa Senado na yun naman inalis na talaga sa kingdom, di ba? Ang maganda talaga, yun nga, inuulit ko. Kung nag-iimbita kayo, those against kay Pastor Kibuloy, imbitahan nyo rin yung active, mga nagsasalita. Bakit ko, di ba, inuulit ko? Kaya nga, EW legislation, may narrative ka dun sa sinasabi mong gagawin mong batas. Paano ka makakagawa ng magandang batas nga? Inuulit ko. Kung yung pinakikinggan mo, yung other side lang, hindi yung another side, o yung one side, hindi, yung other side, di mo na pinakikinggan. Paano ka makakagawa ng magandang batas? Ipatas, gawing patas, pero hindi, ibig ba sabihin, kumakampi tayo o ano pa man? Hindi, inuulit ko. Hindi po tayo kumakampi, binibigyan lang natin ng opinion at tinitingnan natin yung tama, di ba? Alam, hindi tayo magaling yan si Senador Antiveros
Hindi tayo nagle-lecture o ano pa man. Hindi natin ginagawa yan. Pero, base lang sa atin nakikita. Di ba? Hindi tayo mga kwan. Hindi naman tayo abogado ano pa man. Pero nakita natin, di ba? Masyadong kumiling na doon sa isang parte. Paano ka paaatin? O, di ba? Masyado ka nang kumiling doon sa bawat sinasabi nun. Tango ka ng tango. Ganun ka parang hindi po man lang nabibigyan ng kung totoo ba o ano pa man yan. Pero kumbinsido ka na. O di ba? Anong kwento? Di ba? Masyadong bias yun. Bias yun. Kaya ang akin lang, magkaroon ng patas na laban, di ba? Kaya nga pinapanawagan para maging patas ang laban, idali mo sa korte. O di ba? Doon magkakaalaman ng tinatawag sa cross examination, magkakaalaman din kung nagsisinungaling o hindi, di ba? Ganoon lang 'yun. Kasi hindi lulusot yung yung mga ganyang bagay sa cross examination ng bawat abogado, both side. Oh. Siyempre, i-cross yung witness ng kabila, i-cross mo rin yung witness ng kabila. O paano, di ba? Doon pa lang sa sinasabing ko, nagsisinungaling na di ba? Ang daming sablay nung mga resource person niya dinala mo di ba? Ang daming sablay. Apo, hindi naman pala, di ba? Oh. Ganun lang. Kaya hindi siya ang pinakamaganda, kaya ang payo nga ng dali na sa korte. Para hindi nasasayang yung effort ng ginagawa ng Senado. Diba? Bagamat bahagi yan ng rules ng Senado, kapangyarihan nila yun mag-imbestiga. Wala namang problema doon, pero sana maging neutral, diba? Maging neutral ang hindi yung nagsasalita sa Zoom, yung witness, yung resource person niya, tango siya ng tango. Oh. Ano ibig sabihin nun? May husga na. Nahuhusga na yung tao. Yun ang sinasabi ni Senador Tolentino. Igalang yung karapatan. Igalang niyo yung karapatan ng bawat isa sa atin. Ito lang masasabi ko po ito. Payo ko lang. Hindi sa pumapayo tayo kasi senador yan. Ang akin lang naman, di ba? Lahat tayo inosente hanggat hindi hinahatulan ng korte. Ganun lang kasimple yan. Lahat tayo inosente. Walang makakapagsabi na siya'y kriminal. Wala siya makakapagsabi na siya'y nagkaroon ng pagkakasala. Wala yung makakapagsabi na siya'y mamamatay tao o kriminal. Wala sa atin makakapagsabi noon. Ang sino na makakapagsabi noon? Korte lang. Husgado, Supreme Court, Pinal. O di ba? Sila lang ang may karapatan magsalita ng ganun. Sila lang ang may karapatan humatol. Kung tayo'y kriminal o mamamatay tao o mandarambong, ang korte lang po ang makakapagsabi noon. Hindi po tayo. Wala tayong karapatan nun. Bakit? Hindi naman tayo korte. Kaya ang sabi nga ni Senador Tolentino, igalang natin ang karapatan ng bawat isa. Igalang natin ang karapatan ni Pastor Kibuloy. Dalhin nyo na sa korte kung talagang may nagawa siya. Ito, isa pa, sasabihin ko. Kapag napatunayan sa korte na talagang nagkasala siya, isa tayo sa mga magbibigay ng mabigat na statement laban kay Pastor Kibuloy. Bakit? Mali sinabi na ng korte na ganito. O di, isa tayo sa babati ko sa kanya. Dahil ang dami, kung talagang marami siyang biniktima. O bakit hindi natin siya? Mali di ba? O di, isa tayo sa magkukundina sa kanya na kriminal siya o ano pa man. Pero wala tayong karapatan. Ang korte lang ang makapagsabi na mayroon siyang nagawang kasalanan. Di ba? Tayo, hanggat hindi nakahatulan, wala tayong karapatan magsalita. Inosente at inosente lagi tayo. Bakit? Hindi pa tayo walang paglalabanan ng witness at saka mga abogado at ang maglalabas ng ang huling hatol diyan, yung Korte Suprema. Ganun lang para maging patas lang. Ganun lang. Pero ibig ba sabihin hindi tayo. Yung iba kasi sinasabi, pastor mo, hindi ko pastor si Kibuloy. Nilalagay lang natin sa magandang pagkakataon yung ginagawa. Nakita naman natin. Imagine mo, 'di ba? Kung aatin siya. Nahusgahan na. Wala pa nga ni puro kumbaga hearsay yung mga sinabi. Nahusgahan ka na ng taong bayan, 'di ba? Gumawa siya ng isang parte ng conduct siya ng hearing. Pero ang akin lang, yun lang naman ang akin, payo lang. Hindi magaling ka naman Ito'y bagay lang na sinasabi ko. Yun nga, both side, pakinggan mo, hindi lang yung isang side. Dapat kabi-kabila.
panig nila, panig ng Kibuloy, nung o di makakagawa tayo ng magandang batas. Dahil kung pakikinggan mo lang yung isang site, paano ka makakagawa ng isang batas na maganda o matino? O isa pa, di ba? Napatunayan mo na ba? Natotoo yung sinasabing yan. Hindi pa naman eh. O, wala pa ang cross-examination dyan eh. O di ba? Kaya wag nating kuanin. Wag nating pwersahin. Wag nating durugin sa isang parte ng isang ginagamit ang isang institusyon para durugin yung kapwa-tao. Sige, kayo magsalita po. Kung sa inyo mangyari yan. Di ba? Anong sasabihin nyo? Lumaban kayo ng patas. Ilaban nyo ng patas. At lalaban naman yung kabila. Nakahanda naman silang humarap. Tunayan nga inahamon na sila ng abogado ni Kibuloy ni Ferdinand Topacio, Atty. Ferdinand. Isampan nyo sa hukuman, magkaalabanan kayo doon, magkaalabasan kayo ng ebidensya. Hindi, di ba? Ngayon, di ba, nakita nyo sa hearing, last hearing, wala nang takip yung mukha ng witness. O, di ba? Okay yun Bakit? Patas na yun. Kumbaga, doon sa para pag tinuro ka, alam mo kung sino nagtuturo sa'yo. Hindi yung, kala mo, makapili, nakatakip yung mukha. Tapos ituturo, ganito. Yung pala, hearsay lang, invento lang, di ba? Saan ang hustisya doon? Wala. Pero hindi ako against diyan sa sinasagawang hearing sa Senado. Kasi bahagi yan ng rules ng Senado at kapangyarihan nila yan. Di ba? Pero sana maging fair. Maging patas lang. Pakinggan mo yung kabila, makakagawa tayo ng isang matinong batas. Kung ano man yung narrative na nandiyan sa isip mo, makakagawa ka ng magandang klaseng batas regarding do sa usapin na nangyayari o sa kanyang mga usapin na laban ng Kibuloy, makakagawa ka ng magandang batas. Okay mga kapatid, salamat. At ganoon din po, tingnan natin yung nasabi kong opinion na natin yung nangyari sa yung interview ni Mr. BBM di ba? Di ba? Tinatanong siya ang ganda ng tanong, matino, ang seryoso yung tanong, walang di ba? Tinanong siya regarding do sa ill-gotten wealth nila. Tinatanong ng reporter, di ba? Ang ganda ng niya maayos yung pagtatanong, di ba? Pero bakit? Sabi niya, ba't ka tumatawa? Why are you funny? Sabi ng reporter, di ba? Wala, buljak siya, di ba? Yari siya doon. Biruin mo, ano nakakatawa doon sa tanong? Patawa ng tawa, ano ba nakain niya? Di ba? Yun ang isa sa mga, pero ang bigat nun di ba? Seryoso yung tanong. Tapos yung sagot, tatawa. Nasaan yung nun? Siya ay nagre-represent ng buong Pilipinas. Pero tingnan mo, nakikita yung kahinaan. Diba? Sabi niya, matalino. Matalino naman talaga siya Pero yung magandang tanong at maayos at mas seryosong tanong, bakit ang sagot ay tumatawa? Ayun, nakuan tuloy siya. Biniltahan tuloy siya ng reporter. Ito, ano nakakatawa doon? Diba? Yun. Diba? Ayan yan kasi di ba? Si BBM kasi. May issue na dati yan regarding sa mga interview. Kahit nung before pa dumating yung presidential election, di ba? Ang gusto niya kasi, di ba, laging ikinukuan yan, mag-advance questioning, di ba? Kailangan may tanong ka na bago mo siya interviewin. Ganun yan. Pero sabi nga nila, matalino. Matalino naman talaga yan. Pero bakit ganon? Kung talagang matalino ka, ba't kailangan mag-advance question? Para pag-aralan mo yung mga tanong, para maayos yung sagot mo. On the spot, dapat mas maganda. Di ba? Kung talagang matalino ka, on the spot, sagutin mo. Di ba? O bakit di ba? Alam niyo naman yan. Kayo, alam niyo yan. Di ba? Isemenay lang ang nagbigay sa kanya ng platform para maipahayag niya yung mga kanyang plataforma o kanyang damdamin. At binigyan pa siya, di ba? Mga nag-interview sila Professor Carlos, di ba? May advanced questioning yon. Hula ko lang hindi ako pero alam ko kasi base doon sa mga nakita, ang bilis ko, di ba? Sa tingin ko lang hindi ako nagkukuan bali opinion ko lang, parang lang hindi ako sigurado, parang may advanced na ibinigay na question yung mga yung mga magtatanong, kaya napakadali niyang mai-deliver yung mga sagot, di ba? Hindi ko kinukuan hindi ako sigurado doon, lang. Parang sa aking pananaw ko lang po 'yon. May advance 'yun.
May advance ibinigay na yung mga tanong, di ba? Kasi yan naman ang demand niya lagi sa iba't ibang network. Interviewin ka namin, bigyan mo kami, magbigay na kayo ng advance question para masagot namin. Yun, di ba? Sa channel, yung sa ibang network, gusto niya may advance, di ba? Yun, salamat at God bless. Basta mga kapatid, ganun lang. Pag tama, di ba? Ganun lang tayo. Huwag tayong ipakita natin yung pagiging patas. Patas sa pag-imbestigasyon. Bilang hurado ka dyan, o ikaw yung head ng committee ng sa Senado, huwag mo ipakita sa mga resource person mo, sa mga tao, dahil nationwide yan di ba? Napapanood yan. Huwag mo ipakita yung pagiging, di ba? Kuwang ka dapat neutral ka. Huwag mo ipakita yung kumbinsido ka na dun. Sa sinasabi niya, tango ka ng tango O anong ibig sabihin nun? Di ba? Kaya sabi ko mga kapatid, ganun lang. God bless sa lahat. Basta pag mali, mali. Pag tama, magkasama-sama tayo. God bless. Thank you.